Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,741-49. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naging matagumpay ba ang inyong negosasyon? Nang marinig niya ang mga salita ng binata na nakasuot ng puting damit nang mawala ang formation, alam ni Farley na pumayag si Alvin sa kondisyon ng binata. Natural lamang na hindi niya alam ang tungkol sa mga detalye ng kondisyon. Kahit noon pa man, alam niyang ang kondisyong iminungkahi ng binata na nakasuot ng puting damit ay talagang mahirap. Dahil nakamit na nila ang kanilang layunin, umalis sina Alvin, Farley, at Luisito matapos magpaalam sa binata na nakaputi. Putok. Pagkalabas ng tatlo sa gate ng mansyon ay agad na sumara ang gate. Sa pagkakataong ito, hindi na nagulat si Alvin. Tutal, ang binata na nakaputi ay napakalakas. Ang binata na nakaputi ay, kahit papaano, isang Nine Palaces Celestial Duke. Habang naglalakbay pabalik, tinanong ni Alvin si Farley, ika-13 prinsipe, paano mo nakilala si Brother Peter? Sa kanyang palagay, sa lakas ng binata na nakasuot ng puting damit, magiging madali para sa kanya na tulungan si Farley na umakyat sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bakit hindi tinulungan ng binata na nakasuot ng puting damit si Farley? Mahigit 1 taon na ang nakalipas, biglang bumalik sa isip ni Farley ang mga alaala habang sinasabi niya, noong panahong iyon, hindi pa rin ako napupuntahan ni Luisito. Isang araw, wala ako, at ang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong lupa na itinalaga ng aking ama para bantayan ako ay naakit palayo. Muntik na akong mapatay. Mabuti na lang at iniligtas ako ni Brother Peter. Gayunpaman, bago niya ako iligtas, nakipagkasundo siya sa akin. Kinailangan kong ibigay sa kanya ang isa sa aking mga ari-arian kapalit ng pagliligtas niya sa akin. Ang bagay na gusto niya ay isang bagay na aksidente kung nakuha ilang taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi ito gaanong mahalaga, ito ay bihira at may halaga para sa isang collector. Sa sandaling nasa pagitan ng buhay at kamatayan, natural lang na hindi ko iisipin na panatilihin ang bagay na iyon. Kung mamamatay ako, ano ang silbi ng pagpapanatili ng bagay na iyon? Nagulat si Alvin sa mga pangyayari kung saan nagkita si Farley at ang binata na nakaputi. Sa panahong iyon, natuklasan ko kung gaano kalakas si Brother Peter. Noong panahong iyon, kara-rating lang niya sa ating Soaring Dragon Celestial Kingdom. Gusto ko siyang makuha ang loob kaya inanyayahan ko siyang tumuloy sa aking tirahan sa palasyo ng imperyo, ngunit tinanggihan niya ang aking imbitasyon. Sa huli, ang tanging magagawa ko lang ay ang manatili siya sa isang mansyon sa labas. Isang mapait na ngiti ang makikita sa mukha ni Farley nang magsalita siya. Dahil hindi niya tinanggihan ang mansyon na inayos ko para sa kanya, naisip kong handa siyang tulungan akong labanan aking pang-4 at pang-7 kapatid. Gayunpaman, sa aking pagkadismaya, siya ang nagkusa at sinabi sa akin na hindi siya makikialam sa bagay na ito. Kalaunan, tuwing makakatagpo ako ng anumang kakaiba o bihirang kayamanan, ibinibigay ko ang mga ito sa kanya. Unti-unti, naging pamilyar kami sa isa't isa, ngunit maituturing lamang kaming mga estranghero na pamilyar sa isa't isa. Patuloy na sinabi ni Farley, sa paglipas ng panahon, binigyan niya ako ng maraming gabay sa pagpapabuti ng aking cultivation base. Hanggang doon lang ang tulong niya, pero kontento na ako. Nakikita kong wala talaga siyang balak na makialam sa laban para sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil dito, sumuko na ako at itinuring na parang isang guro at kaibigan. Tumanggaw si Alvin. Ang isang taong tulad ng binata na nakasuot ng puting damit ay hindi madaling magbabago ng isip kapag nakapagdesisyon na siya. Dahil sinabi niyang hindi siya makikialam sa labanan para sa trono sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, sigurado siyang tutuperin niya ang kanyang mga salita. Nagtataka niyang tanong, alam mo ba kung bakit ayaw niyang makialam sa labanan para sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Hindi ako sigurado. Sa palagay ko ay natatakot siya sa Martial Dragon Celestial Sect. Ang 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland ay naglabas ng isang pahayag sa Wasteland maraming taon na ang nakalilipas. Walang sino man ang maaaring makialam sa pagmamana ng trono sa anumang celestial kingdoms. Ang mga nagkasala ay hahanapin ng 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland.
Natural, ito ay naaangkop lamang sa mga mas mahina kaysa sa mga powerhouse sa tatlong celestial sects. Kumislap ang mga mata ni Farley habang sinabi niya, pinaghihinalaan ko na si Brother Peter ay isang celestial duke. Hanggang sa sumunod sa akin si Luisito upang makilala si Brother Peter sa unang pagkakataon ay saka ko lang nakumpirma na si Brother Peter ay, tunay nga, kasing lakas ng isang celestial duke. Nang marinig ang mga salita ni Farley, sumulyap si Alvin kay Luisito. Natuklasan niya na ang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha nang magsalita si Farley tungkol sa binata na nakasuot ng puting damit. Para bang nakita ni Luisito ang binata na nakasuot ng puting damit bilang isang nakakatakot na halimaw. Naisip niya, paano siya matatakot sa tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland o makialam sa laban para sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Batay sa inasal ng binata kanina, halata na walang pakialam ang binata na nakasuot ng puting damit sa tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland. Tumingin si Alvin kay Farley at iniba ang usapan. Nagtanong siya, alam mo ba kung ang tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland ay may mga royal grade celestial weapons? Ang royal grade celestial weapon. Nagulat si Farley nang marinig ang tanong ni Alvin. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait bago sinabi, kapatid na Darfield, minamaliit mo ang tatlong pangunahing celestial sect ng kaparangan. Iisa lang ang King Grade Celestial Weapon sa Tai Celestial Sect. Iisa lang ang King Grade Celestial Weapon sa buong kaparangan, lalo na ang isang Royal Grade Celestial Weapon. Nabigla si Alvin sa mga sinabi ni Farley. Hindi niya inaasahan na sa tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan, iisang sekta lamang ang nagtataglay ng King Grade Celestial Weapon. Naisip niya sa sarili, napakasama. Kung nababasa ni Farley ang nasa isip ni Alvin, tiyak na may inis siya at iisipin na katawa-tawa lang si Alvin. Tutal, napakahalaga ng isang King Grade Celestial Weapon. Hindi ito isang bagay na madaling makuha ng mga ordinaryong tao. Ika-13 prinsipe, narinig mo na ba ang tungkol sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Tanong ni Alvin. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect? Siyempre, meron ako. Tumango si Farley. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagtataka, bakit mo na itanong? Kamag-anak mo ba ang Compassionate Celestial Traveler Sect? Sumagot si Alvin ng diretso ang mukha, narinig kong binanggit ng mga tao ang Compassionate Celestial Traveler Sect kaya medyo na-curious ako. Paano maihahambing ang Compassionate Celestial Traveler Sect sa tatlong pangunahing celestial sect ng Wasteland? Ang tatlong pangunahing celestial sect ng Wasteland ay hindi maihahambing sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Hindi sila magkapareho ng antas, sabi ni Farley, halimbawa, ang King Grade Celestial Weapons lang ang pinalad na makakuha nito noong mga unang taon. Ang Martial Dragon Celestial Sect at ang Thousand Spider Celestial Sect ay walang kahit isang King Grade Celestial Weapon sa kanilang mga sekta. Gayunpaman, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay mayroong kabuoang tatlong King Grade Celestial Weapons. Nabalitaan kong nabawi lang ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang isa sa kanilang King Grade Celestial Weapons ilang taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahata. Alam niyang ang King Grade Celestial Weapon na sinabi ni Farley na kakabawi lang ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay ang World Cleansing Horsetail Whisk. Ang taong nakahanap nito ay walang iba kundi si Belinda, isang disipulo ng sekta, na nakipagtalik sa kanya. Matapos siyang huminga ng malalim, nagtanong siya, ika-13 prinsipe, alam mo ba kung sino ang nakahanap ng King Grade Celestial Weapon na nawala ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Nabalitaan kong si Belinda ang nakahanap nito. Siya ang pinaka-natatanging disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa Compassionate Traveler Sect. Bagamat babae si Belinda, ang kanyang talento ay higit pa sa maraming lalaki. May mga bali-balitang siya ang malamang na kandidato na pumalit sa tungkulin ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sagot ni Farley, nakakalungkot na ang isang napakagandang babae ay nakatakdang mamuhay ng ascetisismo tulad ng isang Buddhist. Sinasabing si Belinda ay kinikilala bilang pinakamagandang babae sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Bumantong hininga si Farley pagkatapos niyang magsalita. Isang buhay ng ascetisismo. Kumunat ang noo ni Alvin. Bakit mo nasabi? Kapatid na Darfield, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay isang sekta na puro babae. Walang lalaking maaaring sumali sa sekta.
Bukod doon, ang sect leader of Compassionate Celestial Traveler ay mahigpit na ipinagbabawal na makipagrelasyon sa mga lalaki. Ang paghihigpit na ito ay hindi nalalapat sa mga normal na miyembro ng sekta, sagot ni Farley. Pagkatapos, nagtanong siya, isa siyang napakagandang babae, ang pinakamagandang babae sa Compassionate Celestial Traveler sect. Hindi mo ba iniisip na sayang kung siya ang magiging susunod na sect leader ng Compassionate Celestial Traveler sect? Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang sinasabi niya ito nang may pagngutya. Walang saysay na maging pinuno siya ng sekta. Hindi mo masasabi yan. Bagamat kailangan niyang mamuhay ng asetiko bilang pinuno ng sekta, magiging maluwalhati ang kanyang buhay, at walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Tutal, ang Compassionate Celestial Traveler sect ay hindi isang ordinaryong sekta. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa tatlong pangunahing celestial sect ng kaparangan. Naisip ni Farley na hindi maintindihan ni Alvin ang mga patakaran ng Compassionate Celestial Traveler sect. Natural lang na hindi niya alam na sinabi ni Alvin ang mga ganoong salita dahil natukoy na niya na ang pinakamagandang babae sa Compassionate Celestial Traveler sect ay ang kanyang babae. Paano niya hahayaang ilaan ng kanyang babae ang kanyang buhay sa pamumuhay na parang isang Buddhist? Kumislap ang mga mata ni Alvin nang lumitaw sa kanyang isipan ang isang payat na figure. Balang araw, pupunta ako sa Compassionate Celestial Traveler sect para ihatid ka palayo. Hindi ikaw ang magiging sect leader ng Compassionate Celestial Traveler sect. Tila hindi niya isinaalang-alang kung handa bang ihatid si Belinda. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, tila medyo malungkot ang kalooban ni Alvin. Nagdulot ito ng kaunting kalungkutan kina Farley at Luisito. Sa huli, hindi napigilan ni Farley na magtanong ng may pagkalito, kapatid na Darfield. Anong problema? Kung alam lang niya ang nangyari sa pagitan nina Alvin at Belinda, hindi sana siya nalito. Hindi nagtagal at sa wakas ay nakarating na ang tatlo sa palasyo ng imperyo at sa tirahan ni Farley. Pagkatapos noon, bumalik si Alvin sa patio kung saan sila nanunuyan ni Tanya. Samantala, isang matandang lalaki ang lumitaw sa likod bahay ng tirahan ng ikaapat na prinsipe. Kamahalan, ang ikaapat na prinsipe, tila ang ikalabintatlong prinsipe at ang binatang iyon na may apelyidong Darfield ay pumunta upang makita si Master Peter. 2742 Master Peter. May 2 taong nakaupo sa isang mesang bato sa loob ng isang pavilion sa tirahan ng ikaapat na prinsipe. Nang marinig nila ang ulat ng matanda, agad na nagkatinginan ang dalawa nang nanlaki ang mga mata. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Charlie, ang ikaapat na prinsipe, tiningnan niya ang matanda at nagtanong sa malalim na boses, sigurado ka bang nakipagkita sila kay Master Peter? Kamahalan, ang ikaapat na prinsipe, why alam mo pong si Master Peter ay isang napakalakas na Celestial Duke. Hindi po ako nang ahas na lumapit ng husto sa mansyon ni Master Peter, sabi ng matanda nang may ngiti. Madaling mapapansin ng isang Celestial Duke ang kanyang presensya kung lalapit pa siya. Kung siya ay matuklasan, malamang na siya ay mapilayan o mamamatay kung magpas siya ang Celestial Duke na huwag magpakita ng awa. Sige. Maaari ka nang umalis. Ikinumpas ni Charlie ang kanyang kamay, at pinalis ang matandang lalaki. Kung nandito si Alvin, tiyak na makikilala niya ang matandang kakaalis lang ay ang matandang kasama nina Charlie at Adele para makipagkita sa kanya sa Fleeting Time Inn. Katulad ng matandang naglilingkod kay Adrian, ang ikapitong prinsipe, ang matandang ito ay isa ring overarching golden celestial na nasa ranggo ng langit na itinalaga ng emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom upang bantayan si Charlie. Pang-apat na kapatid, mukhang gumagawa na ng hakbang ang pang-13 kapatid. Hindi lang siya may malapit na relasyon sa disipulo ng isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan, kundi isinama pa niya ang taong iyon para makipagkita kay Master Peter. Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Ang isa pang taong nakaupo kasama ni Charlie ay si Adrian, ang ikapitong prinsipe. Nang magsalita siya, isang bahid ng balak na pumatay ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sinabi ni Charlie, sa palagay ko ay hindi maglalakas loob ang ika-13 kapatid na magdala ng ibang tao upang makipagkita kay Master Peter ng kusa. Nangangahulugan lamang ito na gusto ni Master Peter na makilala ang taong iyon. Maasim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malalim na sabi ni Adrian, noon, kung hindi dahil kay Master Peter, patay na sana siya. Hindi sana siya makakapaglakad-lakad sa harap natin ngayon.
Huwag mong pag-usapan ang mga nangyari noon. Ikinagalit ng pangyayaring iyon ang ginawa ni Ama. Nilinaw niya na kung susubukan nating patayin muli ang ika-13 kapatid, wala sa atin ang magmamana ng trono. Sabi ni Charlie. Siguro kahit gaano pa kalaki ang hinala ng ama sa ika-13 kapatid na lalaki dahil hindi niya ito tunay na anak, kabaligtaran din ang nangyayari. Mabuti na lang at hindi 100% sigurado ang ama na anak niya ang ika-13 kapatid. Kung hindi, wala tayong magagawa laban sa kanya, sabi ni Adrian, inaamin na mas mababa siya kay Farley sa lahat ng aspeto. Nagpadala sina Charlie at Adrian ng isang tao upang patayin si Farley. Nang malaman ng emperador ang tungkol sa insidente, pareho silang pinagalitan. Nang bisitahin ng emperador ang taong nagligtas kay Farley, kinumpirma niya na ang taong iyon ay isang Celestial Duke. Kinumpirma rin niya na ang Celestial Duke ay walang balak na makialam sa mana ng trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nalaman ito nina Charlie at Adrian mula sa kanilang ama. Paano kung ang ika-13 kapatid at ang taong iyon ay pumunta kay Master Peter? Nilinaw na ni Master Peter na hindi siya makikialam sa bagay na may kinalaman sa mana ng trono sa kaharian. Ang isang malakas na Celestial Duke na tulad niya ay hindi babawi sa kanyang mga salita, sabi ni Charlie, kahit na gawin niya ito, kailangan pa rin niyang makipaglaban sa Martial Dragon Celestial Sect. Paano kung isa siyang malakas na Celestial Duke? Kalaban ba siya ng 3 pangunahing Celestial Sect ng Wasteland? Kung walang ingat siyang makikialam sa mga gawain ng kaharian, siya ay hahanapin ng 3 Celestial Sect dahil sa paglabag sa tuntuning itinakda nila. Sumanghel si Adrian, tama ka. Sa palagay ko, ang dahilan kung bakit niya sinabing hindi siya makikialam sa mga gawain ng ating kaharian ay dahil sa takot niya sa Martial Dragon Celestial Sect, sa Taiyi Celestial Sect, at sa Thousand Spiders Celestial Sect. Patuloy na sinabi ni Charlie, halatang halata naman yan. Paano siya matatakot sa kaharian natin kung hindi? Bigla na lang nagtanong si Adrian, nabalitaan kong ang pang-apat na miss ng Blackwell Clan ay pumunta na sa Thousand Spiders Celestial Sect para hanapin ang pangatlong miss ng Blackwell Clan. Oo. Hindi nagulat si Charlie na alam ito ni Adrian. Tutal, mahilig kumilos ng padalos-dalos at lantaran ang pinsan niya kaya normal lang na malaman ang lahat ng bawat galaw niya. Pinaikit ni Adrian ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, hindi dapat maging mahirap para sa ikatlong binibini ng angka ng Blackwell na imbestigahan ang pinagmulan ng binatang iyon na may apelyidong Darfield. Malalaman natin maya-maya, mahinahong sabi ni Charlie. Bagamat parang walang pakialam ang dating niya, kitang-kita sa mga mata niya ang pagmamadali na nararamdaman niya. Tahimik na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Ang Thousand Spiders Celestial Sect, isa sa 3 pangunahing Celestial Sect ng Wasteland, ang kumokontrol sa isa sa 3 primitive Celestial Stone Ore sa Wasteland. Bagamat maliliit na mineral ang 3 sinaunang Celestial Stone Ore sa Wasteland, mas nakahihigit ang mga ito kumpara sa mga ordinaryong Celestial Stone Ore. Gaano man kalaki ang isang ordinaryong Celestial Stone Ore, hindi ito maihahambing sa sinaunang Celestial Stone Ore. Ang Thousand Spiders Celestial Sect ay matatagpuan malapit sa sinaunang Celestial Stone Ore na kanilang kontrolado. Dahil dito, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa sekta ay napakaganda. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lugar kung saan nakatira ang mga matataas na opisyal at mga pangunahing disipulo ay lubhang mayaman. Sa lugar ng pagsasanay ng isang patio ng isang disipulo na nasa kalagitnaan ng bundok, isang magandang figure ang makikitang nakatayo sa tabi ng isang bato sa patio. Hawak niya ang isang Communication Celestial Talisman. Nang mawala ang Communication Celestial Talisman, lahat ng impormasyon sa anting-anting ay lumitaw sa kanyang isipan. Siya nga pala. Isang kakaibang ekspresyon ang makikita sa mukha ng babae. Sa sandaling ito, isa pang magandang figure ang lumitaw mula sa malayo at lumapit sa babaeng nakatayo sa tabi ng bato. Nasa sabik siyang nagtanong, ikatlong kapatid na babae, may natanggap ka bang balita? Kung nandito lang si Alvin, makikilala niya ang babaeng ito. Siya si Adele, ang pang-apat na binibini ng angkan ng Blackwell, na gustong gawin siyang laruan ng lalaki. Base sa mga salita ni Adele, hindi mahirap matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng nakatayo sa tabi ng bato. Siya si Crystal, ang ikatlong binibini ng angkan ng Blackwell.
Hindi lang iyon, siya rin ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Thousand Spiders Celestial Sect at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng sekta. Kahit magkapatid sila, si Crystal ay higit na nakahihigit kay Adele sa lahat ng aspeto, kabilang ang hitsura at pangangatawan. Higit sa lahat, ang ugali ni Crystal ay higit na mas maganda kaysa kay Adele. Sa harap ni Crystal, si Adele ay parang isang pangit na katulong. Tiningnan ni Crystal ang nasa sabik na ekspresyon ni Adele at sinabi sa malalim na boses, "Dahmer, huwag mo na lang isipin na maghayganti sa kanya o masaktan siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi paghihiganti sa iyo kung papatayin ka niya." Nang marinig ang mga salita ni Crystal, nawala ng kulay ang mukha ni Adele. Hindi pa rin sumusuko ang tanong niya, "Pangatlong kapatid. Ganoon ba talaga siya kalakas?" "Ayokong ulitin ang sinabi ko," sabi ni Crystal. Sa pag-iisip na masyado siyang malupit sa kanyang kapatid, tiningnan niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid at sinabing, "Dahmer, ikaw ang may kasalanan sa alitan ninyong dalawa. Hindi niya pinabayaan ang buhay mo dahil maawain siya. Huwag mo siyang gawing kaaway sa hinaharap." "Naiintindihan ko, ikatlong kapatid," mabilis na tugon ni Adele. Napagdesisyonan na rin niya na hindi na maghayganti sa binata na nakasuot ng lila na kanyang kinasusuklaman. "Bumalik ka na sa kwarto mo. Iuuwi kita sa loob ng 2 araw," sabi ni Crystal. Tumango si Adele at masunaring bumalik sa kanyang silid, nakinig sa mga tagubilin ng kanyang kapatid. Nagkataon lang. Nasa kabisera talaga siya ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Pagkaalis ni Adele, umiling si Crystal. Lumiwanag ang mga mata niya nang lumitaw ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Sinamantala niya si Belinda, ngunit hiniling pa rin sa akin ni Belinda na bantayan at protektahan siya. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng tao siya. Sa anumang kaso, masasabi kong malakas ang tauhan ni Belinda. Bagamat natagpuan siya ng Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, nakatakas pa rin siya. Iniisip ko kung saan niya nakuha ang kanyang Shadow Void Escaping Talisman na inukit ng isang Celestial King. May bahid ng panunokso na lumitaw sa kanyang magagandang mata habang bumubulong siya sa sarili, kung malalaman ni Belinda na may ibang babaeng sumusunod sa kanya, magseselos kaya siya. Base sa mga salita ni Crystal, malinaw na kilala niya si Belinda. Bukod pa riyan, tila malalim ang kanilang relasyon. Bukod doon, tila nalaman na niya ang tungkol kay Alvin. Nalaman niya ang nangyari noong martial competition ng 16 na kondado sa mansyon ni Haring Chi ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Mabuti na lang at hindi niya pinatay si Dahmer. Kung hindi, kahit hilingin pa sa akin ni Belinda na protektahan siya, hindi ko pa rin siya palalayain. May bahid ng paghamak na sumilay sa kanyang mga mata. Samantala, si Adele, na bumalik sa kanyang silid, ay walang kamalay-malay na ang binata na nakasuot ng lila na kanyang kinasusuklaman ay hindi nagmula sa isang kahangahangang pinagmulan sa labas ng kaparangan. Sinabihan lamang siya ng kanyang kapatid na huwag itong pukawin dahil sa isang kahilingan na ginawa ng kaibigan ng kanyang kapatid. Ang mundo nga ay napakaliit. 2,743. Sa tirahan ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom sa palasyo ng imperyo, nakaupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa isang kama. Biglang nagmulat ng mga mata si Alvin. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. "Kaunting sandali na lang, at ako ay magiging isang Violet Sun Golden Celestial. Kapag ako ay naging isang Violet Sun Golden Celestial, kakailanganin ko lang uminom ng isang Great Overarching Pill, at magagawa kong maging isang Great Overarching Golden Celestial sa madaling panahon. Sa oras na iyon, kung marami akong Great Overarching Pills, mabilis kong mapapabuti ang aking cultivation base. Gayunpaman, kung mas mataas ang aking cultivation base, mas maliit ang epekto ng Great Overarching Pills. Halimbawa, halos walang epekto kung ang isang heaven rank na Great Overarching Golden Celestial ay uminom ng isang Great Overarching Pill. Sa loob ng kalahating taon, magkatabing nakaupo sina Alvin at Tanya habang naglilinang. Pagkatapos ng lahat ng panahong iyon, malapit na siyang maging isang Violet Sun Golden Celestial. Sa kaunting panahon pa, tiwala siyang makakamit niya ang isang tagumpay. Hindi nagtagal matapos imulat ni Alvin ang kanyang mga mata ay umalingaw-ngaw sa hangin ang malamyos na boses ni Tanya. Lumingon siya upang tingnan ito at sinabing, "Kapatid na Alvin, gising ka na, di ba?" Sagot ni Alvin.
Lumingon din siya para tingnan si Tanya. Kahit na maraming beses na niyang nakita ang magandang mukha nito, hindi pa rin niya mapigilan ang mga alon na nabubuo sa kanyang puso tuwing titingnan niya ang mukha nito. Si Tanya ay sadyang napakaganda, hindi mailalarawan ang kagandahan. Ang ganitong kagandahan ay maaaring ang nag-iisa sa mundo. Pagkatapos huminga ng malalim, nagtanong siya, Tanya, gaano na ako katagal sa closed-door cultivation sa pagkakataong ito? Kapatid na Alvin, kalahating taon ka nang nasa saradong cultivation ngayon, nakangiting sagot ni Tanya. Kalahating taon lang. Nagulat si Alvin. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Mukhang magiging Violet Sun Golden Celestial ako bago pumili ang pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ng mga powerhouse na wala pang 100 taong gulang. Kapag naging Violet Sun Golden Celestial na ako, hindi magtatagal at magiging Great Overarching Golden Celestial na ako. Sabi ni Alvin nang may nagniningning na mga mata. Kapag naging Great Overarching Golden Celestial na siya, hindi lamang lubos na mapapabuti ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang Primitive Celestial Fire ay maaaring maging isang pangkaraniwang Celestial Fire. Matagal na niya itong inaasam. Kapatid na Alvin, nangako kang isasama mo ako sa paglalaro. Sinisira mo ba ang pangako mo? Umiiyak na sabi ni Tanya na may kaawa-awang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng kirot sa kanyang puso nang makita ito. Mabilis niya itong binigyan ng katiyakan. Siyempre, hindi ko sisirain ang aking pangako. Sasamahan kita ngayon para magsaya at kumain ng masasarap na pagkain, ha? Sige. Ang nakalulunos at umiiyak na ekspresyon ni Tanya ay agad na napalitan ng tuwa. Para siyang bata. Nang makita ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Tanya, halos wala nang magawa si Alvin. Napangiti na lamang siya ng mapait. Ikaw na batang babae. Hindi niya itinuro ang mga bagay na ito sa kanya. Gayunpaman, noong mga panahong nasa labas sila, marami na silang nakasalubong na magkasintahan sa mga lansangan. Karamihan sa mga kababaihan ay nagpapakita ng kaawa-awa at umiiyak na ekspresyon sa kanilang mga mukha bago sumuko ang kanilang mga kasamang lalaki sa kanilang mga kagustuhan. Doon siguro natutunan ito ni Tanya. Umiling siya at nagtanong, Tanya, nasa iyo ba ang concealment pendant na ibinigay ko sa iyo kalahating taon na ang nakalipas? Opo, kapatid na Alvin. Inabot ni Tanya ang sinturon sa kanyang baywang at ibinunyag ang isang pendant na jade na nakatago sa sinturon. Ito ang celestial weapon, ang concealment pendant, na nakuha niya mula sa binata na nakasuot ng puting damit na nagngangalang kapatid na Peter. Maaaring itago ng pendant ang katotohanan na si Tanya ay wala pang 100 taong gulang. Ipinabot ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan kay Tanya. Nararamdaman pa rin niya ang aura nito, ngunit hindi na niya masabi na mas bata pa ito sa 100 taong gulang. Bulalas niya sa loob, tunay na kamangha-mangha ang concealment pendant na ito. Nararamdaman ko pa rin ang pisikal na aura ni Tanya ngunit hindi kanyang edad. Matapos isuot ni Tanya ang kanyang belo at sombrero, inilabas siya ni Alvin sa patio ng tahanan ng ika-13 prinsipe. Pareho silang pumunta kay Farley upang ipaalam ang kanilang mga plano bago sila umalis sa tirahan nito at sa palasyo ng imperyo. Kapatid na Darfield, lalabas ka ba kasama si Miss Tanya? Ngumiti si Farley. Matagal na akong hindi lumalabas, bakit hindi ako sumama? Kung nandito si Luisito, mas ligtas para sa inyong dalawa. Bagamat alam niyang hindi mahina si Alvin at ang kanyang babaeng kasama, nag-aalala pa rin siya sa kanilang kaligtasan dahil nasa kabisera sila ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil dito, magalang niyang hiniling na sumama sa kanila. Ang lahat ng ito ay upang sila ay mapasailalim sa proteksyon ni Luisito. Kahit natanggihan ang kanyang kahilingan, ipapadala pa rin niya si Luisito upang palihim silang protektahan. Tanya, ano sa tingin mo? Tumingin si Alvin kay Tanya at humingi ng opinyon, sabi ng ika-13 prinsipe na gusto niyang sumama sa atin. Tumingin si Tanya kay Alvin. Sumagot siya na parang kuripot, kapatid na Alvin, totoo ba na kapag sumama siya sa atin, siya ang magbabayad para sa lahat ng ating pagkain at mga bibilhin? Natigilan si Alvin sa sinabi niya. Kailan pa siya naging ganoon kakuripot? Nang marinig ang mga salita ni Tanya, tumawa si Farley. Huwag kang mag-alala, binibining Tanya.
Ako ang magbabayad para sa anumang kakainin mo at bibilhin mo kung sasama ako sa inyong dalawa. Kung ganoon, bili ka naming papayagang sumama sa amin, sabi ni Tanya. Kumunat ang noo ni Farley. Gayunpaman, siya pa rin ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bakit parang ibinaba siya sa isang tagalong? Bukod pa rito, tila nag-aatubili ang babae na sumama sa kanila dahil naawa ito sa kanya. Gayunpaman, nang maalala niya ang lakas ni Tanya, hindi niya ibinunyag ang kanyang mga reklamo. Bagamat hindi sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol sa kanyang pinagmulan, inakala niyang nagmula ito sa isang pambihirang pinagmulan. Kung tutuusin, paano magkakaroon ng ordinaryong pinagmulan ang isang malalim na overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang? Dahil doon, may 2 pang tao na sumama kina Alvin at Tanya para kumain at magsaya. Sa sumunod na 1 buwan, hindi na nagpatuloy sa paglilinang si Alvin. Sinamahan niya si Tanya upang galugarin ang kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom habang sina Farley, ang ika-13 prinsipe, at si Luisito ay sumama sa kanila upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Masaya rin siya nang makita niya kung gaano kasaya si Tanya. Tinanong ni Alvin si Tanya noong isa sa mga araw nila sa kabisera tungkol sa kanyang cultivation base. Kinumpirma niya na siya nga ay isang malalim na ranggong overarching heavenly supreme celestial. Bagamat si Tanya ay may 79 na heavenly veins tulad ko, hindi niya kayang itaas ang lakas ng kanyang celestial origin energy sa pamamagitan ng mga ito. Mukhang kaya kong itaas ang lakas ng aking celestial origin energy ng 2 antas sa pamamagitan ng aking 79 na heavenly veins dahil pinatibay ko ang aking katawan sa celestial ascension pond. Nang maisip niya ito, naalala niya si Joshua na nagsabing siya ang ikatlong tiyuhin ni Kelly sa kanyang nakaraang buhay. Nagkita sila sa makamundong kaharian na tinatawag na Yan Huang Realm. Dahil sa paalala ni Joshua, nanatili siya sa Celestial Ascension Pool ng mas matagal matapos siyang umakyat sa Devata Realm, ang Spirit Overarching Heaven, upang patatagin ang kanyang 79 na heavenly veins gamit ang enerhiya mula sa pool. Ito ay isang tagumpay dahil kung paano niya mapataas ang lakas ng kanyang celestial origin energy ng 2 antas. Ang 2 antas na nabanggit ay elevation lamang sa loob ng parehong stage. Halimbawa, kahit na siya ay isang Violet Sun Golden Celestial, isang Peak Great Overarching Golden Celestial, isang Peak Overarching Heavenly Supreme Celestial o kahit isang 10 Square Celestial Duke, ang kanyang 79 na heavenly veins ay hindi makakatulong sa kanyang celestial origin energy na malampasan ang Great Stage. Gayunpaman, ang kanyang celestial origin energy ay mas malakas pa rin kaysa sa mga may parehong cultivation base. Hindi lang ito kasing lakas ng mga may mas mataas na cultivation base. Halimbawa, si Alvin ay isang Indigo Sun Golden Celestial lamang, ang kanyang celestial origin energy ay mas malakas kaysa sa lahat ng Violet Sun Golden Celestials ngunit hindi ang Violet Golden Sun Celestials. Sa araw na ito, gaya ng dati, sinamahan ni Alvin si Tanya upang mamili at kumain sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kasunod niya si Farley habang kasunod naman nila si Luisito. Bigla, isang malamyos na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, tinatawag si Alvin sa buong pangalan nito. Hindi nagulat Alvin na may mga taong nakakaalam ng kanyang pangalan. Kung tutuusin, tinawag siya ni Farley bilang Brother Darfield habang tinawag naman siya ni Tanya bilang Brother Alvin. Hindi mahirap pagtugmain ang dalawang ito. Lumingon siya para tingnan ang taong tumawag sa kanya. Lumingon din si Farley para tingnan ito. Nang makita niya ang matikas na figure na nakatayo sa malapit, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pangatlong binibining Blackwell. 2,744. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang taong tumawag sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ang pinakamagandang babaeng nakita niya simula nang umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven, bukod kina Tanya at Belinda. Ang babae ay nakasuot ng maputlang berdeng damit. Maitim at malinaw ang kanyang mga kilay, hugis almond ang kanyang mga mata, matangos ang kanyang ilong, maliit ang kanyang bibig, at halos perpektong balangkas ng kanyang mukha. Para siyang isang napakagandang likhang sining na nagbibigay sa mga tao ng kaaya-ayang pakiramdam kapag tinitingnan nila siya. Sigurado si Alvin na ito ang kanilang unang pagkikita.
Gayunpaman, pamilyar siya sa isa pang figure na nakatayo sa tabi ng babae. Ito ay walang iba kundi si Adele, ang pang-apat na binibini ng angkan ng Blackwell. Bahagyang nagulat siya nang makitang walang hinanakit sa mga mata nito. Sa halip, isang bahid ng pag-aalala at takot ang makikita sa mga mata nito na para bang itinuturing niya itong isang nakakatakot na halimaw. Pangatlong binibining Blackwell. Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Farley. Ganyan natuklasan ni Alvin na ang magandang babae sa harap niya ay si Crystal Blackwell, ang ikatlong binibini ng angkan ng Blackwell at ang nakatatandang kapatid ni Adele. Narinig niya si Farley na nagsalita tungkol kay Crystal kalahating taon na ang nakalilipas. Alam niyang ito ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Thousand Spider Sect at ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng sekta. Kahit alam ni Farley na nandito si Crystal para kay Alvin, ngumiti pa rin siya at nagkusa na batiin ito. Ikatlong binibining Blackwell, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Sa pagkakaalam ko, lagi kang mailap kung nasaan ka. Mahirap ka nang makilala simula nang sumali ka sa Thousand Spider Celestial Sect. Isang karangalan ang makita ka ngayon. Ikalabintatlong prinsipe, nagbibiro ka siguro. Madalas lang akong kasama ng aking Panginoon at bihira akong bumalik sa kabisera, nakangiting sagot ni Crystal. Pagkatapos, tumingin siya kay Adele na nakatayo sa tabi niya at walang pakialam na sinabi, "Dahmer, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo?" Nang marinig ni Adele ang mga salita ni Crystal, bahagyang nanginig siya bago humakbang paarap. Tumingin siya kay Alvin at yumuko bago sinabing, "Pasensya na. Kasalanan ko ang nangyari kanina." Ha! Bagamat hindi ito ang unang beses na humingi ng tawad si Adele sa kanya, malinaw na nahalata ni Alvin sa pagkakataong ito na hindi siya nag-aatubiling humingi ng tawad. Nagulat siya rito. Tutal, nang humingi ng tawad si Charlie, ang ikaapat na prinsipe, ay nag-aatubili siyang gawin iyon. Hindi na hinintay pang sumagot si Alvin sa paghingi ng tawad ni Adele, tiningnan siya ni Crystal nang may kislap sa kanyang magagandang mata at nagtanong, "Alvin, maaari ba kitang makausap ng pribado?" Agad na nagbago ang ekspresyon ni Farley. Bago pa makasagot si Alvin, tumingin siya kay Crystal at mahinang sinabi, "Ikatlong binibining Blackwell, mayroon ka bang hindi masabi rito? Kung sa tingin mo ay masyadong siksikan dito, maaari kong utusan si Luisito na paalisan ang mga tao." Pagkatapos, tumango siya kay Luisito. Swoosh! Sa isang iglap, isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Luisito. Parang bagzo ng hangin, ito ay humampas sa lahat ng direksyon, itinutulak ang mga tao sa paligid nang hindi sila nasaktan. Batay dito, makikita ang eksaktong kontrol na mayroon siya sa kanyang kapangyarihan. Bigla na lang naging walang tao ang dating abalang lugar. Nataranta ang mga naglalakad na natulak palayo. Wala silang ideya kung ano ang nangyari, at nakaramdam sila ng takot na nanatili sa kanilang mga puso. Anong nangyayari? Ano ang sitwasyon? Nang makabawi sila ng katinoan, tiningnan nila ang maliit na grupo ng mga taong nakatayo sa walang laman na kalye. Hindi nagtagal at nakilala nila ang maliit na grupo ng mga taong iyon. Hindi ba't ang lalaking iyan ang ikalabintatlong prinsipe? Iyan ang pang-apat na pagkukulang ng angkan ng Blackwell. May nakakilala kay Adele. Kilala ko ang binata na nakasuot ng lila at ang babaeng nakabelo sa tabi niya. Sila ang nakipagtalo sa pang-apat sa angkan ng Blackwell at pumatay sa nakatatanda sa isang angkan ng Blackwell kalahating taon na ang nakalilipas. Tama ka, sila yan. Naghihiganti na ba ngayon ang pang-apat na binaigo ng angkan ng Blackwell? Hindi, mukhang hindi naman. Kanina, nakita ko ang pang-apat na miss ng Blackwell clan na humihingi ng tawad sa binata na nakasuot ng lila sa ilalim ng tagubili ng babaeng nakatayo sa tabi niya. Dahil sa mga salitang ito, maraming tao ang lumingon kay Crystal. Hindi ba? Hindi ba siya ang ikatlong miss ng angkan ng Blackwell? Bulalas ng isang mapagmasid na matandang lalaki. Pagkatapos, bumulong siya sa sarili, bagamat nagbago na ang kanyang kilos, pareho pa rin ang kanyang itsura. Walang duda na siya ang ikatlong miss ng angkan ng Blackwell. Ano? Ang pangatlong miss ng Blackwell clan. Pangatlong binibining Blackwell. Ang pinakamagandang babae sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nagkaroon ng kaguluhan pagkasabi ng matandang lalaki.
Tutal, sikat si Crystal sa kaharian, at hindi maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Hindi lamang siya ang pinakamagandang babae sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, kundi siya rin ay may mataas na talento, ang unang henyo na lumitaw sa Soaring Dragon Celestial Kingdom sa loob ng 1,000 taon. Isa rin siyang disipulo ng isa sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland, ang Thousand Spider Sect. Bukod dito, siya rin ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng sekta. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Crystal, walang pakialam niyang sinulyapan si Farley at sinabing, "13 prinsipe, may mga bagay akong sasabihin kay Alvin ng pribado. Nakakainis kahit para sa aking kapatid na makinig sa ating pag-uusap." Madilim ang ekspresyon ni Farley habang sinasabi niya sa mahinang boses, "Paano kung hindi ako pumayag dyan?" Bagamat sinusuportahan si Crystal ng Thousand Spider Sect, ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay nasa ilalim ng pamamahala ng Martial Dragon Celestial Sect. Bilang prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, pinuprotektahan siya ng Martial Dragon Celestial Sect. Kahit ang mga tao mula sa 2 pang pangunahing Celestial Sect ay hindi basta-basta kikilos laban sa kanya ng walang wastong dahilan. Bukod dito, hindi siya mahina, at mayroon din siyang proteksyon ng isang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Farley, si Luisito na nakatayo sa likuran ay sumulpot sa harap ni Alvin ng may pagkislap, pinuprotektahan ito. Hindi pa katagalan, narinig kong ang 13 prinsipe ay naghahanap ng isang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit para bantayan siya. Mukhang totoo ang chismis na iyon. Pinaikit ni Crystal ang kanyang magagandang mata nang makita niya si Luisito na lumilitaw sa pagitan niya at ni Alvin. Whoosh! Whoosh! Sa isang kisap mata lamang, isang malakas na celestial origin energy ang lumabas mula sa katawan ni Crystal, dahilan para gumalaw ang kanyang berdeng damit kahit walang hangin. Kahit ang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa ay natangay ng hangin. Nang maramdaman ni Luisito ang celestial origin energy, nagulat siya. Isa rin siyang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit. Ngumisi si Crystal bago tila nawala na lang siya sa ere. Putok! Sa isang iglap, nakarinig si Alvin ng isang malakas na ingay. Pagkatapos, natuklasan niyang muling lumitaw si Crystal sa harap ni Luisito. Itinaas niya ang isa sa kanyang mga kamay na nababalutan ng mga guwantes na tila hinabi mula sa seda ng gagamba bago niya marahang hinampas si Luisito. Ang enerhiya mula sa kanyang kamay ay agad na idiniin si Luisito pababa na parang bundok. Samantala, dali-dali ring inilabas ni Luisito ang kanyang celestial weapon upang ipagtanggol ang sarili laban sa tila casual na suntok mula kay Crystal. Lumuhad siya gamit ang isang tuhod sa lupa na ngayon ay bitik na parang sapot ng gagamba. "Umalis ka sa daanan ko." Diretsyong sabi ni Crystal bago pa man makasagot ang kahit sino. Kasabay nito, ang enerhiyang lumabas sa kanyang katawan ay muling damaloy patungo kay Luisito. Putok! Dama po ang enerhiya kay Luisito at pinalipad siya pabalik. Bumagsak siya ng malakas sa lupa sa di kalayuan, dahilan para umakyat ang kanyang dugo sa kanyang katawan. Mukha siyang labis na naghihikahos sa sandaling ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang mga tao. Sinabi ba ni ikatlong binibining Blackwell na ang nasasakupan ng 13 prinsipe ay isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit? Sa tingin ko, mga langit. Ang ikatlong pagbagsak ng angka ng Blackwell ay madaling natalo ang isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit. Hindi ba't ibig sabihin nito ay mas malakas siya kaysa sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit? Walang duda na mas malakas siya kaysa sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na mas mataas ang kanyang cultivation base. Oo nga. Kahit na pareho silang nasa ranggong Heaven overarching Heavenly Supreme Celestial, hindi nakakagulat kung mas malakas siya kaysa sa lalaking iyon. Tutal, hindi lang siya disipulo ng Thousand Spider Sect, ang kanyang amo ay ang dating pinuno ng sect at ang kanyang nakatatandang kapatid ang kasalukuyang pinuno ng sect. Hindi na kailangang sabihin na ang celestial methods at divine abilities na kanyang na-master ay tiyak na nasa antas ng lupa.
Nang marinig ito, naisip ni Alvin sa sarili, ang tatlong pangunahing sekta ng mga celestial ng kaparangan ay may mga pamamaraang celestial at banal na kakayahang panglupa. Madilim ang kanyang ekspresyon. Alam niyang ang kalamangan niya sa kanyang mga pamamaraang celestial at banal na kakayahang panglupa ay lumiliit ng lumiliit. Sa mga pamamaraang celestial at banal na kakayahang kanyang na-master, tanging ang assist type na banal na kakayahang, ang elementary devouring tactic, ang nasa langit. Kung tungkol naman sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, na katulad ng isang pamamaraang celestial, ito ay maihahambing sa isang pamamaraang celestial na nasa lupa. Samantala, ang 13 Green Lotus Swords ay isa lamang sa mga banal na kakayahang panglupa. 2,745. Naging isang overarching heavenly supreme celestial ka ba sa ranggong langit? Gulat na bulalas ni Farley habang nalilitong nakatingin kay Crystal. Bagamat alam niyang napakatalentado nito at naging isang overarching heavenly supreme celestial, hindi niya inaasahan na magiging isang overarching heavenly supreme celestial ito sa ranggong langit. Ipinalam ito sa kanya ni Luisito sa pamamagitan ng voice transmission. Kaya naman, hindi siya nagulat na madali nitong natalo si Luisito sa isang galaw lamang. Tutal, bilang huling disipulo ng dating sect leader ng Thousand Spider Sect, ang kanyang cultivation method, celestial methods, at divine abilities ay dapat nasa earth grade man lang. Sa kabilang banda, kahit na si Luisito ay isang overarching heavenly supreme celestial sa ranggong langit, isang earth grade cultivation method lamang ang kanyang na-master. Ang celestial methods at divine abilities na kanyang na-master ay nasa profound grade lamang. Bukod dito, dahil mas mataas ang likas na talento ni Crystal, nangangahulugan ito na mas marami siyang heavenly veins kumpara kay Luisito. Dahil dyan, mas mabilis niyang magagamit ang kanyang celestial origin energy kaysa kay Luisito. Hindi nakakagulat na hindi siya kayang tapatan ni Luisito. Nakalusot lang ako kamakailan lang, walang pakialam na sagot ni Crystal habang sumusulyap kay Farley. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Alvin. Medyo nagulat siya. Akala niya ay hindi makakapanatiling kalmado si Alvin pagkatapos ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa kabaligtaran, nanatili pa rin itong kalmado. Naisip niya, hindi ba siya natatakot? Pagkatapos, tila may naalala siya habang may ngiti sa kanyang mukha. Tama. Ang lalaking pinapahalagahan ni Belinda ay hindi maaaring maging ordinaryo. Sinalubong ni Alvin ang tingin ni Crystal at mahinahong sinabi, pangunahan mo ang daan. Kapatid na Darfield. Nabigla si Farley. Ayaw niyang sumama si Alvin kay Crystal dahil sa palagay niya ay hindi maganda ang intensyon ng dalaga. Kapatid na Alvin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tanya na nakatago sa ilalim ng belo at sombrero. Mahigpit na hinawakan ng kanyang payat na mga kamay ang braso ni Alvin, halatang ayaw niya itong bitawan. Tanya, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Aalis lang ako sandali. Ngumiti si Alvin habang marahang tinatapik ang mga kamay ni Tanya na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Kapatid na Alvin, bobo ako at walang silbi. Kung nagawa ko lang sanang lubos na makabisado ang mga celestial methods at divine abilities na minana ko sa aking alaala, tiyak na hindi siya magiging kapantay ko. Kahit na noon, hindi ako natatakot sa kanya ngayon kahit na mas mahina ako. Sabi ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission. Isang bahid ng determinasyon ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bilang isang 1,000 Phantom Ice Fox na lumilitaw lamang kada 1,000,000 taon, nagmana rin siya ng mga teknik na nagpapahintulot sa kanya na mamatay kasama ang kanyang mga kalaban. Upang protektahan si Alvin, handa siyang mamatay kasama ang babaeng nakatayo sa harap niya. Natural lamang, hindi ito alam ni Alvin. Nagpadala rin siya sa kanya ng voice transmission sa halip na magsalita ng malakas dahil sa paulit-ulit na babala ni Alvin na huwag ibunyag ang kanyang minanang mga teknik sa harap ng iba. Tanya, gusto niya talaga akong makausap. Kung gusto niya akong saktan, pwede niya itong gawin dito nang hindi pumupunta sa ibang lugar. Tinapik niya ulit ang mga kamay ni Tanya. Nang masiguro niyang hindi na ito balisa, dahan-dahan niyang tinanggal ang mga braso nito sa kakahawak niya. Napakaamo niya, na para bang isa itong bulaklak at natatakot siyang baka mahulog ang mga talulot nito dahil sa sobrang lakas.
Nang makita ang kilos ni Alvin, hindi napigilan ni Crystal ang pagkunot ng noo. Itinuring na niya itong lalaki ng kanyang matalik na kaibigan sa isang antas. Paano siya hindi makakaramdam ng sama ng loob nang makita niya kung gaano ito kabait sa ibang babae? Wala akong masyadong oras, malamig na sabi ni Crystal na may madilim na ekspresyon. Isang ekspresyon ng paghamak at pandidiri ang makikita sa kanyang mukha habang iniisip niya ang sarili, hindi ko maintindihan kung bakit magugustuhan ni Belinda ang isang babaeng tulad niya. Hiniling pa niya sa akin na protektahan siya kung tina-target siya ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Naaawa talaga ako sa kanya. Hindi karapat-dapat ang lalaking ito sa kanyang pag-aalala. Sasama ako, mahinahong sagot ni Alvin. Matapos niyang aliwin si Tanya at mangakong babalik sa lalong madaling panahon, tumango siya kay Farley bago lumapit kay Crystal. Inakay ni Crystal si Alvin palayo sa karamihan sa ilang kalye bago tuluyang huminto sa isang bakanteng eskinita. Matapos niyang masuri na walang tao sa paligid, binawasan niya ang kanyang pagbabantay. Tiningnan niya si Alvin nang may malamig na ekspresyon at nagtanong, bakit ka sumama sa akin nang hindi lumaban? Hindi ka ba natatakot na baka saktan kita? Kung talagang gusto mo akong saktan, kailangan mo pa ba akong dalhin dito? Tutol ni Alvin. Totoo iyan. Sa kabila ng hindi niya pagkakaintindi, hinangaan ni Crystal ang katapangan at pagiging mangahas ni Alvin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito kahit na nasaktan niya ang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit. Bahagyang nabawasan ang pagkamuhi niya sa kanya dahil sa katapangan nito. Hindi ko inaasahan na ang isang babaeng mahilig sa babae na tulad niya ay magiging ganito kalakas ang loob. Kung nabasa ni Alvin ang nasa isip ni Crystal, mapait sana siyang ngumiti. Paano siya naging babero? Kung babero nga siya, mayroon siyang kahit 10 babae. Sa wakas, walang tonong sinabi ni Crystal, Alvin, una kang lumitaw sa Bloody Spectre City na pinamamahalaan ng Nine Spectres County. Ang Nine Spectres County ay isa sa 16 na county sa ilalim ng pamamahala ng mansyon ni Haring Chi ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bagamat nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin, sa loob-loob niya ay nagulat siya. Tulad ng inaasahan sa Thousand Spiders Celestial Sect, isa sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland. Napakalawak ng kanilang network ng impormasyon. Sa loob lamang ng kalahating taon, natuklasan ni Crystal ang aking pinagmulan. Gayunpaman, natuklasan din niya na maraming bagay ang hindi niya alam. Halimbawa, tila hindi niya alam na umakyat lang siya sa Spirit Overarching Heaven mga 10 taon na ang nakalilipas. Tila hindi rin niya alam ang pinagmulan ni Tanya. Gayunpaman, ang impormasyong nakuha ni Crystal mula sa Thousand Spiders Celestial Sect ay sapat na upang magulat siya. Dahil alam mo na ang lahat ng ito, bakit mo inutusan ang kapatid mo na humingi ng tawad sa akin? Isa kang heaven rank overarching heavenly supreme celestial. Kaya mo akong patayin para makaganti sa kapatid mo. Nagtataka si Alvin. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit hindi siya balak patayin ni Crystal kahit na natuklasan na nito ang pinagmulan niya. Natural, may dahilan ako. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Plano nga ni Crystal na ibunyag ang kanyang relasyon kay Belinda, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sandali siyang tumigil bago nagtanong, bakit ka gustong patayin ng makapangyarihang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Ikaw ba, gaya ng hinala ng karamihan, ay mula sa isang karibal na sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Naisip ni Alvin, mukhang hindi niya ako pinapatay dahil nag-aalala siyang isa rin akong disipulo mula sa isang malakas na puwersa sa labas ng kaparangan. Tiyak na sigurado siya rito kaya sinabi niya, ano sa palagay mo? Sa palagay ko, hindi, makahulugang tiningnan ni Crystal si Alvin at sinabing, sa pamamagitan ng impormasyong nakuha ko mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, natuklasan ko na ang dahilan kung bakit gusto kang patayin ng makapangyarihang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay may kaugnayan sa kanilang disipulo, si Belinda. Belinda. Nang marinig ni Alvin na binanggit ni Crystal si Belinda Meyer, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ito ng may gulat na ekspresyon sa mukha. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng Thousand Spiders Celestial Sect. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Belinda Meyer?
Bakit magpapadala ang Compassionate Celestial Traveler Sect ng isang Celestial Duke para patayin ka? Tanong ni Crystal. Pasensya na, pero hindi ko masabi sa iyo, walang pakialam na sagot ni Alvin. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Crystal, nabalitaan ko na si Belinda ang orihinal na nakatakdang maging susunod na pinuno ng sekta ng mahabaging manlalakbay na Celestial. Gayunpaman, wala na siya sa posisyon ngayon dahil nabunyag na nawala na ang kanyang pagkabirhen. Nang marinig ang mga salitang ito, lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Naisip niya na ang pagiging isang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nangangahulugan lamang na si Belinda ay hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa isang lalaki. Hindi niya alam na ang isang tao ay kailangang maging birhen upang maging pinuno ng sekta. Ito ay magandang balita para sa kanya. Ayaw niyang mamuhay si Belinda ng isang asetiko dahil babae niya ito. Gayunpaman, dahil dito, narinig ko na ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagpasya na magpakasal sa ibang tao. Nabalitaan ko na siya ay isang binata mula sa isang kilalang pamilya na mas malakas pa kaysa sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Naaawa talaga ako kay Belinda. Buntong hininga ni Crystal. Pag-aasawa sa pagitan ng mga tao. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Crystal. 2,746. Matapos niyang makipagtalik kay Belinda, naisip na ni Alvin ang kanyang babae. Maaari na siyang maging babae niya. Ngayong isiniwalat ni Crystal na ang Compassionate Celestial Traveler Sect ang nagayos ng pagpapakasal kay Belinda, nagalit ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Crystal at nagtanong sa mahinang boses, totoo ba? Ano ang totoo? Tanong ni Crystal, nagkunwaring walang alam. Totoo ba na ang Compassionate Celestial Traveler Sect ang nagayos ng kasal para kay Belinda? Mas tumpak na pag-uulit ni Alvin sa kanyang tanong. Bakit naman ako magsisinungaling sayo? Tanong ni Blackwell Shuching bilang tugon. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya habang sinasabi niya, bakit pakiramdam ko ay lalo kang nabalisa nang sabihin kong ang Compassionate Celestial Traveler Sect ang nagayos ng intermarriage para kay Belinda. Ikaw ang lalaking kumuha ng kanyang birhen, hindi ba? Gayunpaman, napaka-imposible. Napakahina mo, paano kanya nagustuhan? Umiling siya nang matapos siyang magsalita. Ngumisi lamang si Alvin bago tumalikod upang umalis. Sa loob-loob niya, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Sumumpa siya sa sarili, kung ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay maglalakas loob na magayos ng kasal sa pagitan ng aking babae, wawasakin ko ang buong sekta. Hindi na siya makapaghintay na maging mas malakas upang maaga niya si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Hindi nag-aalala si Alvin na papatayin siya ni Crystal dahil umalis siya sa ganoong paraan. Wala siyang pakialam kung alam nitong hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Tutal, alam niyang may pipigil sa kanya kung susubukan siyang patayin. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang binata na nakasuot ng puting damit, si Brother Peter. Ipinasa sa kanya ng lalaking nagngangalang Peter ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Bukod dito, gusto rin ng binata na nakasuot ng puting damit na hanapin niya ang katumbas na Celestial Weapon sa isang maliit na mundong iniwan ng isang Celestial King. Natural, paprotektahan siya ng binata na nakasuot ng puting damit, kahit papaano, hanggang sa makuha niya ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring sa maliit na mundo. Matapos makilala ang binata na nakasuot ng puting damit, alam niyang nakahanap na siya ng pansamantalang tagapagligtas. Napakalakas ng tagapagligtas na ito kaya kahit ang pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay hindi kayang labanan siya, lalo na ang isang simpleng kristal. Medyo masungit siya. Hindi pinigilan ni Crystal si Alvin sa pag-alis. Sa halip, isang maliit na ngiti ang makikita sa mukha nito. Mukhang nag-aalala siya kay Belinda. Medyo responsable rin siya. Sa kasamaang palad, isa siyang babero. Kung malaman ni Belinda na may kasama siyang ibang babae, ano kaya ang iisipin niya? Unti-unting lumaki ang pagkadismaya sa mukha niya habang pinapanood niya ang pag-atres ni Alvin. Pagkabalik ni Alvin sa grupo, sumigaw siya, Tanya. Gusto kong magpatuloy sa paglilinang. Gusto mo bang sumama sa akin o gusto mong magpatuloy sa pamimili kasama ang 13 prinsipe?
Ang kanyang isipan ay puno lamang ng paglilinang sa sandaling ito. Umaasa siyang babalik si Tanya kasama niya dahil mabibigyan siya nito ng isang superior na kapaligiran sa paglilinang gamit ang kanyang Divine Crystal. Bagamat maganda ang kapaligiran sa paglilinang sa tirahan ni Farley, wala itong kapantay sa Divine Crystal. Kapatid na Alvin, sasamahan kita, walang tigil na sagot ni Tanya kahit hindi niya alam ang dahilan ng biglaang pagbabago ni Alvin. Tutal, masaya naman siya dahil sa presensya nito. Hindi magiging pareho kung may kasama siyang iba. Kasama sina Farley at Luisito, nagmamadaling umalis sina Alvin at Tanya. Naguluhan at nagtataka si Farley. Bakit biglang gustong mag-cultivate ni Alvin matapos niyang makausap si Crystal, ang pang-apat na binibini ng angkan ng Blackwell? Ano ang sinabi niya kay Brother Darfield? Habang naglalakbay pabalik, biglang nagpa siya si Alvin na makipagkita sa binata na nakaputi, si kapatid na Peter. Gayunpaman, pinabalik niya si Tanya kasama ang dalawa pa. Nang makita ni Alvin ang binata na nakaputi, seryoso niyang sinabi, "Kapatid na Peter, sana ay may maitulong ka sa akin." Ang binata na nakasuot ng puting damit ay nakaupo sa mesang bato sa gitna ng patio habang umiinom mula sa kanyang tasa ng tsaa. Sumulyap siya kay Alvin na nakatayo malapit at nagtanong, "Ano iyon?" "Umaasa ako na matutulungan mo akong pigilan ang Compassionate Celestial Traveler Sect sa pagpapakasal sa kanilang disipulo, si Belinda, kahit na kailangan mong pilitin." Mahinang sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi. Hindi niya alam kung kailan ikakasal si Belinda, ngunit alam niya malabong mapipigilan niya ito ng personal sa ngayon. Dahil dito, naisip niya ang binata na nakasuot ng puting damit. Bagamat hindi siya sigurado sa lakas ng binata, alam niyang ang binata na nakasuot ng puting damit ay nagtataglay ng Royal Grade Weapon habang ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay mayroon lamang 3 King Grade Celestial Weapons. Dahil dito, sigurado siyang kayang pigilan ng binata na nakasuot ng puting damit ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Oh! Inilapag ng binata na nakaputi ang tasa at tumingin kay Alvin ng may kahulugan. "Ano ang relasyon mo kay Belinda, ang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Bakit mo gustong pigilan ang sekta sa pagpapakasal sa kanya?" "Siya ang aking babae." Prangkang sagot ni Alvin. "Kung hindi kita tutulungan, tatanggi ka bang kunin ang Mystically 9 Water Chestnut Ring para sa akin?" Tanong ng binata na nakaputi habang matamang nakatingin kay Alvin. "Siyempre, hindi." Umiling si Alvin. "Magkaibang bagay ang mga yan. Dahil nangako na tayo, at ibinigay mo na sa akin ang concealment pendant, hindi ko nababawiin ang mga sinabi ko. Ibang-iba na ang usapin. Kung tutulungan kita, ano ang mapapala ko?" Tanong ng binata na nakaputi na parang isang negosyanteng nakikipagkasundo. "Gagawin ko ang anumang hilingin mo basta't kaya ko." Pangako ni Alvin. Hindi ba't parang pagsisikap lang yan na makamit ang isang bagay nang wala? Walang pakialam na ngumiti ang binata na nakaputi. "Sa tingin mo ba ay may magagawa ka kung hindi ko man lang ito kayang tiisin?" Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng binata na nakasuot ng puting damit, wala siyang naging tugon. Kahit gaano pa siya kawalang gana, kinailangan niyang aminin na ang binata na nakasuot ng puting damit ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung ang binata na nakasuot ng puting damit ay may problemang hindi niya kayang harapin, paano ito malulutas ng isang taong tulad ni Alvin na mas mahina? Dapat ba niyang sabihin sa binata na mayroon siyang 79 na heavenly veins, kaya may magandang kinabukasan? Gayunpaman, parang pagsisikap din itong makamit ang isang bagay nang wala. Tutal, sino ang nakakaalam kung mamamatay siya bago niya mapagtanto ang kanyang potensyal? Tila nasa isang walang pag-asa siyang sitwasyon. Sa wakas ay nagsalita ang binata na nakaputi pagkatapos ng mahabang paghinto, "Sige, gagawin ko ang lahat para matulungan ka, pero wala akong maipapangako. Tutal, hindi ko alam kung anong puwersa ang pinagmumulan ng kabiyak. Hanggat handang tumulong si Brother Peter. Lubos ko itong pinahahalagahan," sabi ni Alvin, "maaaring hindi ito gaanong mahalaga, ngunit ang sinabi ko ay mananatili. Gagawin ko ang hinihiling hanggat kaya ko." Pagkatapos niyang magsalita, nagpaalam siya sa binata na nakasuot ng puting damit. Nakakatuwang lalaki talaga.
Pagkaalis ni Alvin, bahagyang ngumiti ang binata na nakaputi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa sarili, mukhang mapagmahal siyang tao. Sa sandaling ito, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Dati siyang mapagmahal at mapagmahal. Sa kasamaang palad, hindi sila gaanong pinalad ng kanyang kasama. Sa huli, ang tanging nabawi niya ay ang Royal Grade Celestial Weapon na ibinigay niya sa kanya upang aliwin ang kanyang espiritu sa langit. Bagamat nangako ang binata na tutulong, hindi nagpabeya si Alvin sa kanyang cultivation. Pagbalik niya sa tirahan ni Farley sa palasyo ng imperyo, agad siyang nagsimulang mag-cultivate. Tila hindi siya titigil hanggat hindi siya nagiging isang Violet Sun Golden Celestial. Lumipas ang oras. Papalapit ng papalapit ang araw na pipiliin ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang mga kalahok para sa martial competition ng Wasteland. Maraming tao ang nagsimulang dumagsa sa kabisera na lalong nagpaabala sa kabisera. Karamihan sa mga bisitang ito ay mula sa mga pangunahing mansyon sa ilalim ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kaunting bisita lamang ang pumupunta para makisali sa kasiyahan. Kahit na hindi nila personal na masaksihan ang pagpili, dahil sila ay nasa kabisera, matatanggap nila agad ang resulta ng pagpili. Walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa labas dahil abala siya sa kanyang saradong cultivation. Noong panahong pumasok siya sa saradong paglilinang, may nangyaring mahalagang banggitin sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang ikaapat na prinsipe, Charlie, ay hindi na nang-ahas na hamanin si Alvin nang sabihin sa kanya ni Adele, ang ikaapat na binibini ng angkan ng Blackwell, na walang duda na si Alvin ay nagmula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Paano niya nagawang manggahas na hamanin si Alvin kung kahit ang kanyang pinsan, ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Thousand Spiders Celestial Sect, ay hindi nang-ahas? Hindi siya ang tipo ng taong maghahangad ng kamatayan. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Charlie na maawain lamang si Crystal kay Alvin nang sabihin niya kay Adele na huwag maghanap ng gulo kay Alvin. Hindi ito dahil nagmula ito sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Tinulungan lamang niya ito dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay si Belinda, ang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. 2,747. Ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay maaari lamang magpadala ng 50 kalahok sa martial competition ng Wasteland, na kilala rin bilang Wasteland Grand Contest. Ang pamilyang imperial ay nag-recruit ng maraming batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang para sa pagpili. Bukod pa riyan, ang kaharian ay may maraming mansion sa ilalim ng pamamahala nito. Sa makatuwid, sa karaniwan, ang bawat mansion ay maaari lamang magpadala ng isang kalahok sa pagpili. Pinayagan ng emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang mga prinsipe na mag-recruit ng mga kalahok upang kumatawan sa kanila sa panahon ng pagpili. Nangako ang emperador na ang prinsipe na may pinakamalakas na kalahok ay gagantimpalaan ng Duke Grade Celestial Weapon. Ang isang Duke Grade Celestial Weapon ay napakabihirang magkaroon nito kahit sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom tulad ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil dito, lahat ng mga prinsipe ay nagsisikap na mag-recruit ng pinakamaraming batang powerhouse hanggat maaari. Ang ilan ay sinubukan pang akitin ang mga batang powerhouse mula sa ibang mansion sa pamamagitan ng pangako ng lahat ng uri ng gantimpala. Habang papalapit ang araw ng pagpili, maraming chismis ang kumakalat sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nabalitaan kong nagawa ng ikapitong prinsipe na akitin ang isang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang mula sa Grand Prestige Mansion. Ngayon, ang batang makapangyarihang prinsipe na iyon ang kakatawan sa kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, sa pagpili at susubukang manalo ng pwesto sa Wasteland Grand Contest. Talaga! Ang Violet Sun Golden Celestial na kinuha ng Grand Prestige Mansion ay lumipat na ngayon ng katapatan sa ikapitong prinsipe. Sinasabing ang Grand Prestige Mansion ay gumugol ng maraming pagsisikap upang pangalagaan at linangin ang batang makapangyarihang prinsipe na iyon. Sino ang mag-aakala na sasama siya sa ikapitong prinsipe sa huli? Mabilis na nagbigay ng paliwanag ang ilang mga taong mas nakakaalam. Bueno, hindi tamang sabihin na inagaw ng ikapitong prinsipe ang batang makapangyarihang prinsipe mula sa Grand Prestige Mansion.
Sa katunayan, ang Grand Prestige Mansion ang nagpadala ng batang makapangyarihang prinsipe sa ikapitong prinsipe. Anong ibig mong sabihin? Maraming tao ang nagtaka. Isipin mo ito ng ganito. Kung ang batang makapangyarihang iyon ang manalo sa pagpili, ano ang mapapala niya sa pagkatawan sa Grand Prestige Mansion, at ano ang mapapala niya kung siya ang kakatawan sa ikapitong prinsipe? Bagamat bukas palad ang gantimpalang iniaalok ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom sa mga mansion na napili ang mga kalahok, wala itong kapantay sa gantimpalang ipinangako sa mga prinsipe. Ang mansyon, kung sila ay manalo, ay gagantimpalaan ng isang overarching heavenly pill na makakatulong sa isang tao na maging isang overarching heavenly supreme celestial. Gayunpaman, ang mga prinsipe ay gagantimpalaan ng isang Duke Grade Celestial Weapon. Gayunpaman, ang pagkuha ng Duke Grade Celestial Weapon ay hindi ang pangunahing layunin. Kung mananalo ang batang makapangyarihang kumakatawan sa ikapitong prinsipe, mas magiging maayos ang landas ng ikapitong prinsipe patungo sa trono. Batay sa talakayan, madaling mahinuha ang dahilan kung bakit ipinadala ng Grand Prestige Mansion ng Violet Sun Golden Celestial, na wala pang 100 taong gulang, sa ikapitong prinsipe. Kung matutulungan ng Grand Prestige Mansion ang ikapitong prinsipe na maging susunod na emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, tiyak na maaalala ng ikapitong prinsipe ang kontribusyon ng Grand Prestige Mansion. Tiyak na mas mahalaga iyon kaysa sa isang overarching heavenly pill. Habang pinag-uusapan ito ng kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, narinig ni Charlie, ang ikaapat na prinsipe, ang balita. Nang marinig ito, labis siyang nagalit kaya't binasag niya ang tasa na hawak niya. Grand Prestige Mansion, ikapitong kapatid. Napakaganda. Mukhang maganda ang relasyon nila. Galit na galit si Charlie kaya't kumakabog ang dibdib niya. Sinubukan din ni Charlie na akitin ang batang makapangyarihang tao mula sa Grand Prestige Mansion, ngunit mariin siyang tinanggihan. Sinabi ng batang makapangyarihang tao na hindi siya aalis sa Grand Prestige Mansion. Gayunpaman, sa huli, ang batang makapangyarihang tao ay tumanggi sa panig ng kanyang ikapitong kapatid. Paano siyang hindi magagalit? Gayon din, si Farley, ang ikalabintatlong prinsipe, ay nakatanggap din ng balita sa kanyang tahanan. Nakaupo siya sa harap ng isang mesang bato sa pavilion ng mga sandaling iyon. Mahina niyang tinapik ang mesang bato habang bumubulong sa sarili, may kakayahan ang ikapitong kapatid. Kahit ang batang makapangyarihang tao mula sa Grand Prestige Mansion ay nagpas siyang sumama sa kanya. Mukhang determinado siyang makuha ang Duke Grade Celestial Weapon. Nakatayo si Luisito na tuwid ang likod sa likod ni Farley, natatakot ako na hindi kailanman aasahan ng ikapitong prinsipe na ang kamahalan ay may isang taong mas makapangyarihan pa kaysa sa batang makapangyarihang iyon mula sa Grand Prestige Mansion. Iniisip ko kung igagawad sa iyo ng kamahalan ang Duke Grade Celestial Weapon gaya ng ipinangako kapag nanalo ka. Tutal, wala sa mga prinsipe ang nagtataglay ng Duke Grade Celestial Weapon. Ang kamahalan ang magiging unang prinsipe na makakakuha ng Duke Grade Celestial Weapon kung manalo ka. Mahalagang bagay ito pagkatapos ng lahat. Kumikinang ang mga mata ni Farley habang may kumpiyansang sinabi, kung ang pangako ay ginawa ng pribado, maaaring magbago ang isip ni Itay. Gayunpaman, hayagang ginawa ni Itay ang pangakong iyon. Dahil sa mga kinatawan mula sa lahat ng mansyon at malalaking angkan sa kabisera, hindi magagawa ni Itay na basta-basta masira ang kanyang pangako kahit gaano pa siya kawalang gana. Nagsalita siya na parang nakatakda na mananalo siya ng Duke Grade Celestial Weapon. Tumingin siya sa isang partikular na direksyon sa kanyang tirahan habang patuloy na sinasabi, si Brother Darfield ay isang Great Overarching Golden Celestial. Isa siyang Great Overarching Golden Celestial isang taon na ang nakalipas. Dahil sa Great Overarching Pills na ininom niya, naniniwala akong mas lumakas pa siya. Humingi si Alvin ng maraming Great Overarching Pills mula kay Farley kanina. Lalo na ang pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, maging ang mga mansion sa ilalim ng kaharian ay nagtataglay ng maraming Great Overarching Pills. Bagamat hindi siya pinapabore ng emperador, nagawa pa rin niyang kumuha ng maraming Great Overarching Pills mula sa imbakan ng pil ng pamilyang imperial. Kaya niyang bigyan si Alvin ng sapat na Great Overarching Pills para maging isang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng langit si Alvin.
Samantala, sa isang silid sa isa sa mga patio sa tirahan ni Farley. Isang lalaki at isang babae ang magkatalikuran na nakaupo sa isang kama sa silid na puno ng saganang tila likidong enerhiya ng langit at lupa. Ang patuloy na supply ng likidong enerhiya ng langit at lupa ay nagmula sa palawit na nakasabit sa leeg ng babae. Para maging mas eksakto, ito ay nagmula sa banal na kristal sa leeg ng babae. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Alvin at Tanya. Isang buwan na lang ang natitira bago ang pagpili ng pamilyang imperial ng panahong iyon, ang Soaring Dragon Celestial Kingdom. 2 buwan na ang nakalilipas, matapos matagumpay na maging isang Violet Sun Golden Celestial si Alvin, lumayo siya sa kanyang silid upang hanapin si Farley upang humingi ng maraming Great Overarching Pills upang makalusot siya at maging isang Great Overarching Golden Celestial. Sa katunayan, isang Great Overarching Pill lang ang kailangan niya para maging isang Great Overarching Golden Celestial. Kahit na inumin niya lahat ng tableta, ang epekto ay magiging katulad ng pagkonsumo ng isa lang dahil kakailanganin ng kaunting panahon bago masipsip ng kanyang katawan ang bisa ng gamot na ito. Napakaraming tableta na ang hiniling niya para lang maitago ang kanyang tunay na cultivation base. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang soul attack na kayang labanan ng depektibong metal na piraso. Kung mabubunyag ang tunay kong cultivation base, natatakot ako na maraming tao ang gagamit ng soul attack laban sa akin. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya si Alvin na itago ang kanyang cultivation base. Nakuha ni Alvin ang depektibong piraso ng metal noong siya ay nasa mundo pa. Hindi niya alam na ang depektibong piraso ng metal ay isang malalim na banal na metal. Gayon din, hindi rin niya alam na ang kulay abong apoy na kanyang nakuha ay isang Chaos Divine Flame. Ang banal na metal at ang banal na apoy ay 2 sa 5 banal na elemento. Ang Great Overarching Pill ay talagang karapat-dapat na tawaging libreng pass para maging isang Great Overarching Golden Celestial ng Violet Sun Golden Celestials. Pagkatapos uminom ng isang tableta, pakiramdam ko ay malapit na akong maging isang Great Overarching Golden Celestial. Sa tingin ko ay aabutin ng kalahating buwan, pinakamatagal, para maging isang Great Overarching Golden Celestial ako. Natural lang na masaya si Alvin nang maisip niya ito. Sa tirahan ng ika-7 prinsipe sa palasyo ng imperyo. 2 binata ang makikitang nakaupo sa isang pavilion sa gilid ng isang malaking patio. Isa sa mga lalaki ay si Adrian, ang ika-7 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang isa pang lalaki ay nakasuot ng mahabang itim na damit. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang nagyayelo. Nakangiting sabi ni Adrian, "Jiguang, kailangan kong umasa sa iyo sa araw ng pagpili." Ang binata na may malamig na ekspresyon ay walang iba kundi ang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang mula sa Grand Prestige Mansion. Totoo nga na si Walter Feng, ang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang, ay ipinadala sa ika-7 prinsipe ng Grand Prestige Mansion. Hanggat walang Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang sa panahon ng pagpili, tiyak na ako ang mananalo. Sabi ni Walter na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang. Bahagyang ngumiti si Adrian. Wala kaming katulad niyan sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang ay magiging sikat. Kung ang isa ay nasa Soaring Dragon Celestial Kingdom, paano niya hindi malalaman, ang ika-7 prinsipe, ang tungkol dito? Sa isang kisap mata, halos kalahating buwan na ang lumipas. Mahusay na pangkalahatang gininto ang Celestial. Sa wakas ay nalagpasan ko na. 2 figure ang lumabas ng silid sa isa sa mga patio sa tirahan ng ika-13 prinsipe. 2,748. Ang 2 taong lumabas mula sa silid ay walang iba kundi sina Alvin at Tanya. Ang pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay pipili ng mga batang powerhouse na lalahok sa Wasteland Grand Contest sa loob ng 10 araw. Ang pagtagumpayan at pagiging isang Great Overarching Golden Celestial ay hindi magbabago sa resulta, ngunit kapaki-pakinabang pa rin ito sa atin. May maliwanag na ngiti sa mukha si Alvin. Kahit na hindi siya makalusot, walang sino man ang magiging kalaban niya sa pagpili.
Kahit ang Violet Sun Golden Celestial mula sa Grand Prestige Mansion, na wala pang 100 taong gulang, ay hindi niya kalaban kahit na hindi siya maging isang Great Overarching Golden Celestial. Ang dahilan kung bakit ako mabilis na nakalusot ay lahat salamat sa Great Overarching Peel, sa Tanya's Divine Crystal, at sa Earth Grade Cultivation Method ng ika-13 Prinsipe, ang Heavenly Firmament Technique. Matapos matutunan ang Earth Grade Cultivation Method, ang Heavenly Firmament Technique, napagtanto ni Alvin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Earth Grade Cultivation Method at Yellow Grade Cultivation Method. Tumingin si Alvin kay Tanya at nagtanong, "Tanya, gamit ang iyong talento, sa tulong ng banal na kristal, at sa bisa ng gamot ng tableta sa iyong katawan, bakit hindi ka pa nakarating sa susunod na yugto?" Hindi rin naman kasing galing ni Tanya si Alvin. Kasama ang Divine Crystal at ang bisa ng gamot na iniwan sa kanya ng kanyang ina, sa lohikal na pagsasalita, hindi magiging mabagal ang kanyang cultivation speed. Gayunpaman, ang overarching Heavenly Supreme Celestials ay naiiba sa Great Overarching Golden Celestials. Normal lang na mas mabagal ang cultivation speed ng isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Kapatid na Alvin, mayroon akong isang tagumpay bago ka. Nakamit ko ito 3 buwan na ang nakakaraan, sabi ni Tanya nang nakangiti. Nang ngumiti siya, parang may 100 bulaklak na namumulaklak ng sabay-sabay. Nabighani si Alvin sa ngiti nito. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, lumiwanag ang kanyang mga mata nang magtanong, "Nakapagtagumpay ka na 3 buwan na ang nakalipas. Kaya isa ka ng Earth Rank Overarching Heavenly Supreme Celestial ngayon." "Oo." Tumanggaw si Tanya. "Naiintindihan ko. Kahit hindi ka nag-cultivate ng maraming taon bago ito, isa ka pa ring profound rank na overarching Heavenly Supreme Celestial. Normal lang na magkaroon ka ng breakthrough pagkatapos mag-cultivate ng halos 1 taon." Naisip niya na normal lang ang pag-unlad ng babae dahil isa siyang taong naging overarching Heavenly Supreme Celestial bago pa man siya umabot ng 100 taong gulang. Kapatid na Alvin, may 10 araw pa bago ang araw ng pagpili. Ipagpapatuloy mo pa ba ang paglilinang sa loob ng 10 araw na ito? Malumanay na tanong ni Tanya habang nakatingin kay Alvin gamit ang kanyang magagandang mata. "Anong problema? Tanya, nababagot ka ba? Gusto mo bang mamasyal?" Tanong ni Alvin nang nakangiti. Nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon sa mukha nito, idinagdag niya, "Tanya, sasamahan kita mamasyal. Hindi mahalaga kung hindi tayo mag-cultivate sa loob ng 10 araw na ito." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Tanya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nang umalis si Alvin, hindi niya ipinaalam kay Farley gaya ng dati. Alam niyang tiyak na pipilitin ni Farley na sundan sila. Kahit noon, ang dalawa ay natuklasan pa rin ni Luisito, ang nasasakupan ni Farley na isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit. Agad niyang ipinaalam kay Farley ang tungkol sa pag-alis ng dalawa. Same time na sinabi ni Farley, "Dahil hindi ako pinuntahan ni Brother Darfield, ibig sabihin ayaw niya akong sumama sa kanila. Luisito, palihim mo silang sundan at protektahan. Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa kanila." Hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Alvin. Tutal, tutulungan siya ni Alvin na manalo sa pagpili at tutulong din sa paghahanda ng daan patungo sa trono sa pamamagitan ng pagsali sa Martial Dragon Celestial Sect. "Ayon sa utos mo," sagot ni Luisito bago siya umalis para sundan sina Alvin at Tanya. "Kapatid na Alvin, sinusundan tayo ni Luisito." Natuklasan agad ni Tanya si Luisito pagkakita nito, at hindi siya nag-atubiling ipaalam agad kay Alvin. "Tanya, mukhang bumuti rin ng husto ang iyong persepsyon matapos kang maging isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong lupa." Napakabilis mong natuklasan si Luisito, nakangiting sabi ni Alvin. Bagamat hindi niya maramdaman si Luisito, alam niyang tiyak na maaalerto si Luisito kapag umalis na sila sa tirahan ng ika-13 Prinsipe. Tutal, si Luisito ay isang overarching Heavenly Supreme Celestial na may ranggong langit. Hindi mahirap hulaan na ipapaalam ni Luisito kay Farley, at siya naman ang uutusan ni Farley si Luisito na palihim silang protektahan. Kaya naman, hindi na siya nagulat nang sabihin sa kanya ni Tanya ang tungkol sa natuklasan nito. Nagtanong si Tanya, "Kapatid na Alvin, dapat ba natin siyang hilingin na bumalik?"
Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa pag-ibig, likas sa kanya na gustong makasama si Alvin ng mag-isa. Ayaw niya na may ibang taong nanghihimasok sa oras niya kasama si Alvin. Hindi na kailangan yan. Natural lang na hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Tanya. Umiling siya. Hayaan mo siyang sumunod sa atin kung gusto niya tayong sundan. Magkukunwari na lang tayo na hindi natin alam. Sige. Tumanggaw si Tanya ng masunurin. Habang naglalakad sila sa mga lansangan sa kabisera ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, nakarinig si Alvin ng maraming chismis na kumakalat sa kabisera. Natural lang na nalaman niya kung paano kumuha ang ikapitong prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ng isang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang mula sa Grand Prestige Mansion. Hindi batang-batang si Violet Sun Golden Celestial ay isang malapit na kamag-anak ng hari ng Grand Prestige Mansion. Bukod pa rito, tila walang itinanggi ang mansion sa pag-aalaga at paglinang sa kanya. Sinasabing mayroon siyang malalim na ugnayan sa Grand Prestige Mansion, at hindi siya isang taong walang utang na loob. Bakit niya pinagtaksilan ang Grand Prestige Mansion? Nagulat at nalito si Alvin nang marinig niya ang balitang ito. Medyo narinig na niya ang tungkol sa batang si Violet Sun Golden Celestial bago ito. Gayunpaman, habang patuloy siyang nakikinig sa mga talakayan sa paligid niya, sa wakas ay naliwanagan siya. Lumalabas na ang Grand Prestige Mansion ang nagpadala ng taong iyon sa ikapitong prinsipe. Kung siya ang kumakatawan sa ikapitong prinsipe at mananalo sa pagpili, ang ikapitong prinsipe ay gagantimpalaan ng Duke Grade Celestial Weapon. Higit sa lahat, gagawin nitong mas maayos ang landas patungo sa trono para sa ikapitong prinsipe. Kung ang ikapitong prinsipe ang magiging emperador, ang Grand Prestige Mansion ay makikinabang ng malaki. Habang sinasamahan ni Alvin si Tanya habang namimili ito, bigla siyang may naalala. Tama. Ngayong isa na akong Great Overarching Golden Celestial, dapat ay kaya ko nang buuin ng buo ang Celestial Fire mula sa depektibong piraso ng metal, tama ba? Hindi pa rin niya alam na ang kulay abong apoy sa kanyang katawan na mali niyang inakala na Celestial Fire ay isa pala talagang Chaos Divine Flame. Tumingin si Alvin sa loob na tuklasan na ang kulay abong apoy ay tuluyan ng umalis sa may depektong piraso ng metal. Tulad ng kanyang inaasahan, matapos siyang maging isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial, tuluyan na niyang mahayla ang kulay abong apoy palabas sa may depektong piraso ng metal. Mayroon na akong ganap na kontrol sa Celestial Fire sa aking katawan. Dapat ay isa na itong pangkaraniwang Celestial Fire ngayon, tama ba? Habang iniisip ito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang kulay abong apoy ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri saglit. Bagamat sandali lamang ito, lubos siyang sigurado na isa na itong pangkaraniwang Celestial Fire. Natural, para maging 100% sigurado, kakailanganin niyang subukang pinuhin ang isang pangkaraniwang Celestial Peel. Tutal, isang pangkaraniwang Celestial Fire lamang ang makakapag-ayos ng isang pangkaraniwang Celestial Peel. Sayang, hindi ito ang tamang panahon para pinuhin ang Celestial Peels. Bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin at nagpatuloy sa pamimili kasama si Tanya. Bagamat sabik na siyang maproseso ang mga tableta, pinigilan niya ang kanyang pagkasabik. Hindi siya nagmamadali, at tila nagsasaya si Tanya kaya ayaw niyang maabala ito. Patuloy na lumipas ang oras. Sinamahan ni Alvin si Tanya buong araw. Sa sandaling ito, lumabas ang dalawa sa isang restoran pagkatapos ng hapunan upang bumalik sa tirahan ni Farley sa palasyo ng imperyo. Ha! Biglang naramdaman ni Alvin ang pagtayo ng balahibo sa kanyang mga braso. Di nagtagal, natuklasan niya na ang kulay abong apoy sa kanyang katawan ay tila nababagabag kahit wala siyang ginagawa. Instinktibo niyang sinubukang kontrolin ang kulay abong apoy, o ang Chaos Divine Flame. Bigla na lang, biglang sumulpot ang Chaos Divine Flame at sumugod patungo sa kabilang dulo ng kalye sa pasukan ng restoran. Natural lang na lumingon si Alvin para tumingin. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba. Payat ang matandang lalaki, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sigla. Ang itim na damit na suot niya ay hindi isang ordinaryong damit. May mga apoy na bordado sa itim na damit. Ang mga apoy ay bumuo ng salitang yang.
Ito ang Young Celestial Masters robe na inisyo ng Alliance of Celestial Masters na binubuo ng mga katamtamang Celestial Alchemist at Weapon Craftsmen. Malinaw na ang lalaki ay alinman sa isang katamtamang Celestial Alchemist o isang katamtamang Celestial Weapon Craftsman. Sa sandaling ito, isang boses ang nagsalita mula sa katawan ni Alvin. Malalim na banal na metal. Ang kabilang partido ay mayroon ding pangalawang anyo na Chaos Divine Fire. Tulungan mo akong lumunin ito. Makapasok ako sa ikatlong anyo pagkatapos nito. Sa hinaharap, kung makakasalubong natin ang isang malalim na banal na metal sa pangalawang anyo, tutulungan din kitang lumunin ito. Labis na nagulat si Alvin. Malabo niyang naramdaman na ang boses ay mula sa kulay abong apoy na sa tingin niya ay isang pangkaraniwang apoy sa langit. 2,749. Kapag nakapasok na ako sa ikatlong anyo, magiging madali para sa akin na tulungan kang lumunin at sipsipin ang isang profound divine metal sa hinaharap. Mapangakit na sabi ng kulay abong apoy. Alam ni Alvin na hindi siya kinakausap ng boses. Wala siyang maintindihan kahit isang salita. Ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Chaos Divine Flames at Profound Divine Metals. Sige, tutulungan kita. Natulala pa rin si Alvin nang may marinig siyang isa pang boses, na ikinagulat niya muli. Sa pagkakataong ito, ang boses ay tila nagmula sa depektibong piraso ng metal sa tabi ng kanyang kaluluwa. Ano ba yan? Nang makumpirma ni Alvin na ang depektibong piraso ng metal at ang kulay abong apoy sa kanyang katawan ay talagang nag-uusap, nagsimula siyang mag-alala. Kahit sa kanyang pinakamasamang panaginip ay hindi niya inakalang ang kulay abong apoy at ang depektibong piraso ng metal sa kanyang katawan ay kayang magsalita. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang malumanay at malambing na boses ni Tanya. Kapatid na Alvin, mag-ingat ka. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, natuklasan niyang gumalaw si Tanya sa harap niya, pinuprotektahan siya. Whoosh! Whoosh! Nakita ni Alvin ang matandang lalaking nakasuot ng roba ng Young Celestial Master na sumusugod sa kanya sa napakabilis na bilis. Nakita rin niya ang hangering pumatay sa mga mata ng matandang lalaki. Naguguluhan siya, sigurado siyang hindi pa niya nakikita ang matandang lalaki bago ito. Bakit nakatingin sa kanya ang matandang lalaki na parang siya ang mortal na kaaway ng matandang lalaki? Siya ay isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na ang matandang lalaki ay isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Gusto mong patayin si Brother Alvin. Tingnan mo kung hindi kita papatayin muna. Kumislap ang hanggang pumatay sa kaibuturan ng magagandang mata ni Tanya habang hinarap niya ang matandang nakaitim na lalaki. Sa sandaling umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang malamyos na boses, isang nagyayelong enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Napakalamig nito na tila kayang palamigan ang hangin. Whoosh! Whoosh! Ang nagyayelong enerhiya ni Tanya ay kumalat sa paligid, dahilan para maramdaman ng ilang naglalakad na nakatayo malapit sa pasukan ng restoran na parang dumating na ang taglamig. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang nagyayelong enerhiya ay dumaloy sa matandang lalaki at binalot siya. Sa simula, sandaling nakatiis ang matandang lalaking nakaitim. Maya-maya, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi. Isang nakakapangilabot na lamig ang pumasok sa katawan ng matandang nakaitim, at sa isang iglap, siya ay nagyelo at naging isang eskultura ng yelo. Itinaas ni Tanya ang kanyang kamay at isang bakas ng palad ang lumabas mula sa kanyang kamay patungo sa matandang lalaking nakaitim na naninigas. Putok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang bumagsak sa lupa ang eskultura ng yelo at nabasag sa libu-libong piraso. Sa sandaling ito, isang guhit ng kulay abong liwanag ang biglang sumulpa at patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat. Kapatid na Alvin! Sigaw ni Tanya. Bago pa siya makapag-react, ang guhit ng kulay abong liwanag ay pumasok na sa katawan ni Alvin. Mabilis itong gumalaw kaya't bahagya niya lamang itong nasulyapan. Whoosh! Whoosh! Gumalaw sandali ang hangin bago sa wakas ay lumitaw si Luisito na sumusunod kina Alvin at Tanya. Nag-aalala niyang tiningnan si Alvin. Nakita rin niya ang guhit ng kulay abong liwanag na pumapasok sa katawan ni Alvin. Gayunpaman, napakabilis nito kaya hindi niya ito matano ng mabuti. Totoo ngang nakatayo siya sa malayo kanina.
Gayunpaman, kahit na nakatayo siya sa tabi ni Alvin, hindi pa rin niya mapipigilan ang guhit ng kulay abong liwanag na pumapasok sa katawan ni Alvin. Sa sandaling pumasok ang guhit ng kulay abong liwanag sa katawan ni Alvin, nakarinig siya ng isa pang boses sa kanyang katawan. Walang silbi. Mabuti na lang at nakapasok ako sa pangalawang anyo 1,000 taon na ang nakalilipas, at wala pang 100 taon ka palang nakapasok sa pangalawang anyo. Kung hindi, malamang ay hinailam mo na ako pababa sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, masasabi niyang ang boses na ito ay hindi pagmamayari ng kulay abong apoy o ng depektibong piraso ng metal sa kanyang katawan. Tila nagmula ito sa kulay abong guhit ng liwanag na pumasok lang sa kanyang katawan. Kapatid na Alvin, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Tanya habang nakatingin kay Alvin ng may nag-aalalang ekspresyon. Paano siyang hindi mag-aalala? Nasaksihan niya mismo ang bahid ng kulay abong liwanag na pumapasok sa katawan nito. Tumingin si Luisito kay Alvin ng may seryosong ekspresyon, nag-aalala na biglang magdurugo si Alvin. Kung may mangyari kay Alvin ngayon, hindi niya maipapaliwanag ang sarili niya sa 13 prinsipe. Nang marinig ang mga salita ni Tanya, bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Umiling siya at sinabing, ayos lang ako, ayos lang ako. Hindi siya nakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nagtagal at muli siyang nagambala ng mga boses sa kanyang katawan. Tunay nga, kahit na nawala mo na ang iyong hukbo, hindi ako ang iyong kalaban dahil nakapasok lang ako sa pangalawang anyo wala pang 100 taon na ang nakalilipas at ikaw naman ay pumasok sa pangalawang anyo 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ako lang ang naninirahan sa hukbong ito? Napansin ni Alvin na ang boses na ito ay pagmamayari ng kulay abong apoy sa kanyang katawan. Ito'y isa rin itong apoy na panglangit. Nang tumingin si Alvin sa loob ng kanyang katawan, natuklasan niya na ang bahid ng kulay abong liwanag na pumasok sa kanyang katawan ay isa ring kulay abong apoy. Ang aura ay halos kapareho ng aura ng kulay abong apoy na naninirahan sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang aura ng bahid ng kulay abong liwanag ay tila mas malalim. Ang guhit ng kulay abong liwanag na pumasok sa katawan ni Alvin, o sa halip, isang kulay abong apoy, ay napangisi at nagsabing, tumigil ka sa paglalako. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung nagbibiro lang ako, ang orihinal na kulay abong apoy sa katawan ni Alvin, ang Chaos Divine Flame na pumasok sa pangalawang anyo wala pang 100 taon na ang nakalilipas, ay sumagot, lalamunan at hihigupan kita. Ang iyong kamalayan ay mawawala sa mundong ito. Sa sandaling magsalita ang orihinal na kulay abong apoy sa katawan ni Alvin, ito ay sumugod ng napakabilis patungo sa kulay abong apoy na kakapasok lang sa katawan ni Alvin. Patuloy na pinagmasdan ni Alvin ang pag-usad na ito gamit ang kanyang panloob na paningin, nalilito. Malalim na banal na metal, tulungan mo ako. Sigaw ng orihinal na kulay abong apoy habang lumalaki ito at lumilipad patungo sa bagong kulay abong apoy. Profound Divine Metal. Nang marinig ito ng bagong kulay abong apoy, agad itong bumagal. Whoosh! Whoosh! Patuloy na pinanood ni Alvin ang depektibong metal sa kanyang katawan na nasa tabi ng kanyang kaluluwa ay biglang naging isang guhit ng gininto ang liwanag habang ito ay lumalaganap patungo sa bagong kulay abong apoy, isang Chaos Divine Flame na pumasok sa pangalawang anyo 1,000 taon na ang nakalilipas. Kasabay nito, ang orihinal na kulay abong apoy sa katawan ni Alvin ay lumaki at lumaganap din patungo sa bagong kulay abong apoy. Bakit may pangalawang anyo na Profound Divine Metal dito? Sigaw ng bagong Chaos Divine Flame na dating may kumpiyansa. May bahid ng takot na maririnig sa boses nito. Sa 5 banal na elemento, batay sa mga katangian ng mga elemento, kayang pigilan ng apoy ang metal. Karaniwang kayang supalan ng Chaos Divine Flames ang mga Profound Divine Metal. Kung tutuusin, dapat sana ay madali para sa Chaos Divine Flame na pumasok sa pangalawang anyo 1,000 taon na ang nakalilipas na supalan ang Profound Divine Metal na pumasok lamang sa pangalawang anyo wala pang 100 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, may isa pang Chaos Divine Flame na pumasok din sa pangalawang anyo na nakikipaglaban kasama ang Profound Divine Metal. Ang bagong Chaos Divine Flame ay tiyak na hindi makakalaban nilang dalawa maliban kung pumasok siya sa ikatlong anyo.
Nang makitang hindi pabor dito ang sitwasyon dahil napapalibutan ito mula sa harap at likuran, mabilis na sinubukan ng bagong Chaos Divine Flame na itabi ang depektibong piraso ng metal. Divine Metal, kung tutulungan mo akong lumunin at sipsipin ang Chaos Divine Flame na ito, tutulungan kitang makapasok sa ikatlong anyo sa hinaharap. Gayunpaman, hindi sumagot ang malalim na banal na metal. Sa halip, tumugon ito gamit ang kanyang aksyon. Hindi. Sigaw ng bagong Chaos Divine Flame nang harapin ang magkasanib na atake ng Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame sa katawan ni Alvin. Wala itong magawa habang nilalamon at hinigop ito ng orihinal na Chaos Divine Flame sa katawan ni Alvin. Matapos itong lumunin at higupin, tila lumaki ang kulay abong apoy sa katawan ni Alvin. Ito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng init si Alvin sa buong katawan niya dahil sa pagsabog ng kulay abong apoy. Naging hindi maganda ang ekspresyon niya. Parang sinusunog siya ng kulay abong apoy. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng Profound Divine Metal sa katawan ni Alvin. Gamitin mo ang iyong paraan ng paglilinang. Mabilis na nakabawi si Alvin sa kanyang katinoan at ginamit ang pamamaraan ng paglilinang na nasa antas ng lupa, ang Heavenly Firmament Technique, na ibinahagi sa kanya ni Farley habang pinapalaganap niya ang kanyang Celestial Origin Energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na Heavenly Veins. Whoosh! Whoosh! Habang patuloy na pinapakalat ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy sa kanyang 79 na Heavenly Veins gamit ang Earth Grade Cultivation Method, nakita niya ang liwanag mula sa depektibong metal na tumitindi bago ito tila sumanib sa kanyang Celestial Origin Energy at dumaloy sa kanyang 79 na Heavenly Veins. Relax mo ang katawan mo. Tutulungan kitang patatagin ang katawan mo at palakasin ang lakas nito sa antas na maihahambing sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial para makayanan mo ang ikatlong anyo ng Chaos Divine Flame. Mabuti na lang at mayroon kang 79 na Heavenly Veins at natemper mo na ang mga ito sa Celestial Ascension Pool. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng Profound Divine Metal. Hindi ka maaaring magambala kahit kaunti pagkatapos nito. Dali, hilingin mo sa overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit at sa overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng lupa na protektahan ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.